Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 561. Ihahatid kita niyan. Anong araw ka? Nagsimulang markahan ni Elliot ang oras tulad ng isang mangangaso na nagtakda ng mga bitag, nakaupo, naghihintay na mahulog ang kanyang laro dito. Dahil doon, nagmamadaling sumagot si Anastasia, sa unang araw. Kailangan niyang magsinungaling kahit anong mangyari. First day, iginuhit ni Elliot. 6 na araw na lang. Tumawa siya habang nakabaon ang sarili sa kanyang mga bisig, at ibinaba ni Elliot ang kanyang ulo upang halikan ang kanyang pisngi ng marahas ngunit mahinhin. Sige, putulin mo na. Huwag kang masyadong magpuyat. Binitawan niya ang kanyang mga braso, pinayagan siyang bumalik sa kanyang trabaho, at nang umalis siya, binigyan siya nito ng isang bastos na sampal out of the blue, na nagpamula sa kanya. Excuse me. Gayunpaman, ngumisi si Elliot, tila natutuwa sa kanyang reaksyon habang siya ay tumakas sa itaas. Pagdating ng umaga, pumara si Wanda ng taxi papunta sa Tillman Constructions pagkatapos niyang mag-almusal sa bahay, dahil inakala niyang darating ng maliwanag at maaga si Anastasia. Paumanhin, iniisip ko kung dumating na ba si Miss Anastasia Tillman para sa trabaho. Tanong niya pagkarating sa guardhouse. At ikaw? Hinahanap ko siya. Magparehistro, pakiusap. Ako si Wanda Garner. Ibinigay ni Wanda ang kanyang pangalan. Ang gwardya ay nagkataong-tao ni Erica at kinuha niya ang kanyang telepono, pumasok sa guardhouse, at tinawagan si Erica pagkatapos malaman kung sino ang kanyang kausap. Miss Erica, dumating na si Wanda Garner. Gawin mo ang sinabi ko sa iyo at dalhin mo siya sa akin, utos niya. Oo, ma'am. Ihahatid ko siya kaagad. With that, lumabas siya at sinabi kay Wanda, na may mga beer na naghihintay sa labas. Hinahanap mo si Miss Anastasia Tillman, sabi mo. Sumunod ka sa akin. Dadalhin kita doon. Sabik na si Wanda na makipagkita kay Anastasia kaya't sumakay siya sa golf cart ng walang pag-aalinlangan, at hanggang sa nakapagmaneho na ng mahigit 1 milya ang gwardya ay nagsimula siyang magpanik. Sir, saan niyo po ako dadalhin? Nauna na si Miss Tillman. Malapit na tayo. Depensa ng security guard, hindi niya alam na ibinibida niya ang buhay ng tao kay Erica sa isang silver platter dahil naniniwala siyang gusto lang siyang makita ni Erica. Nasa lugar ba ito ang opisina ni Miss Anastasia? Isang curious na tanong ni Wanda. Natural na hindi magtatanong ang gwardya kung bakit gustong makita ni Erica ang babaeng ito. Ang trabaho niya ay maghatid lamang, at ayaw niyang masaktan si Erica maliban na lang kung gusto niyang mawalan ng trabaho. Matagal nang dumating sina Erica at Patrick at pinagmasdan nila ang gwardya na inihatid si Wanda sa kanilang gusali mula sa bintana sa 2nd palapag. Nasa loob si Miss Tillman. Pumasok ka na, sabi nung guard. Natarante si Wanda na ang opisina ni Anastasia ay nasa ganoong lugar, dahil mukhang abandonado ito. Pagkapasok niya sa gusali, biglang sumara ang pinto sa likuran niya, at tumalikod siya sa takot at nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na ama ni Erica. Sa wakas, napagtanto niyang nahulog siya sa isang bitag. Dinala ako kay Erica. Bumaba si Erica sa hagdan habang nanunuya, "You're one lucky woman, Mrs. Garner. Sinong mag-aakalang mabubuhay ka pa pagkatapos mahulog sa dagat? Halimaw ka, Erica Tillman. Sa tingin mo ba madali akong mamatay?" Pagkondena ni Wanda habang tinuturo si Erica. Dahil ang focus ni Wanda ay kay Erica, binigyan nito si Patrick ng perpektong pagkakataon na hawakan ang kanyang lalamunan. Sa kasamaang palad para kay Patrick, malakas si Wanda, na nakuha ang kanyang lakas at kalamnan mula sa paggawa ng mga gawaing bahay sa loob ng maraming taon at ibinaon niya ang kanyang mga ngipin sa kanyang braso. Napasigaw siya sa sakit at sinipa siya. Nang makita iyon, agad na sinugod ni Erica si Wanda, na tinulak naman si Erica palayo, patungo sa 2nd palapag. Ang pangunahing pinto ay nakalock na ngayon, walang paraan para makatakas siya mula roon. Agad niyang itinoon ang paningin sa mga bintana pagkarating niya sa 2nd palapag. Tatay, kunin mo siya. Don't let her get away, sigaw ni Erica. Agad na inilabas ni Patrick ang machete na kanilang inilaan para dito at sinugod kay Wanda, na natakot sa kanyang talino. Bago siya makapagrehistro ng anuman,
isang matinding sakit ang dumating sa kanyang ibabang tiyan, at siya ay bumagsak sa susunod na segundo at palabas ng bintana. Bagamat nagkaroon siya ng pinsala sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan at nahulog din mula sa ikalawang palapag, malakas pa rin siya, tumatakbo patungo sa Tillman Constructions habang dinidiin ang kanyang dumudugong tiyan. Kabanata 562. Papa, aalis na siya. Takot na sigaw ni Erica. Kahit nabalisa si Patrick, hindi pa rin siya naglakas loob na tumalon sa bintana. Hindi pa siya nakakalayo, Erica. Tatakbo ako pababa at hahabulin ko siya. Ang lugar ay desyerto, dahil ang mga bodega dito ay lahat abandonado. Sa kabila ng malubhang pinsala at pagkahulog din sa isang gusali, isang bagay ang nasa isip ni Wanda, hindi siya maaaring mamatay, kailangan niyang ipakita sa liwanag ang tunay na magulang ni Erica. Kailangang bayaran ni Erica ang presyo. Tulong. May gustong pumatay sa akin. Tulong. Mahinang sigaw ni Wanda. Naabutan ni Patrick ang kanyang machete, at ang kanyang pagnanais na patayin si Wanda ay nagpabagsak sa kanyang pangangatuwiran sa puntong ito. Walang ibang makakaalam ng tunay na magulang ng kanyang anak na babae, kailangang mamatay ang babaeng ito. Maya-maya lang ay may dumaan na motorsiklo, at nang marinig ng lalaki ang paghingi ng tulong ni Wanda, agad siyang pumasok. Tulong, tulong. Sabay tawag ni Wanda nang makitang may tao na. Anong problema, ma'am? Tanong ng lalaki nang makitang puno ito ng dugo. May gustong pumatay sa akin. Mangyaring dalhin ako sa front gate ng Tillman Constructions. Nagkataon namang empleyado ng Tillman Constructions ang lalaki. Walang ibang salita, tinulungan niya si Wanda sa kanyang motorsiklo at pinaharurot ito palayo. Samantala, nagtago si Patrick, at namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo nang makita niyang kinuha si Wanda. Nako, nabigo niya ang kanyang anak na babae. Wala pang ilang minuto matapos madala si Wanda sa harap ng mga gate na hinarang ng isang itim na Rolls Royce, dahil maraming tao ang nakaharang sa daanan. Miss Tillman, parang may nangyayari sa harap, sabi ng bodyguard kay Anastasia, na nakaupo sa likuran. Dahil sa pag-aalala sa kaguluhan, bumaba si Anastasia sa sasakyan at nagmamadaling sumiksik sa karamihan. Maya-maya lang, may sumigaw. Nandito na si Miss Tillman. Natuklasan ni Anastasia na ang mahinang babae na nakahandusay sa lupa ay walang iba kundi si Mrs. Garner, na matagal nang nagtatrabaho sa Tillman Residence. Mrs. Garner, napaskwat siya at hindi napigil ang matigilan nang makita ang dagwang ibabang bahagi ng tiyan niya. Miss Tillman, gusto kong sabihin sa iyo ang isang sikreto. Si Erica ay hindi anak ng iyong ama. Sa sumunod na segundo, ang mga mata ni Wanda ay umikot pataas, nanlamig. Ilang segundo rin bago naka-recover si Anastasia mula sa nakagugulat na revelasyon, at dali-dali siyang lumingon sa kanyang bodyguard sa likod. Dalhin mo siya sa ospital. Dahil doon, tumakbo ang bodyguard sa pinakamalapit na ospital. Habang dinadala si Wanda sa emergency room, naghihintay si Anastasia sa labas, pinag-iisipan ang sinabi ni Wanda. Si Erica ay hindi anak ni tatay. Ibig bang sabihin ay may kasama siyang ibang lalaki si Naomi? Siguradong hindi magiging tanga si tatay na hindi magpadana test bago tanggapin si Erica sa pamilya. Kaya niloko ni Naomi si tatay, di ba? Napakaliit ni Anastasia para matandaan ang anuman noong panahong iyon. Kaya kung talagang may ginawa si Naomi, ginamit na sana nito ang dugo ni Anastasia bilang kapalit ni Erica para matagumpay na makapasa sa pagsusulit ng kanyang ama. Bumalatay ang galit sa mga mata ni Anastasia nang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip. Maging ang kanyang ama ay nalinlang sa loob ng 20 higit na taon. Ang kasuklam-suklam na babaeng ito, na walang kadugo sa kanyang pamilya, ay pinalayas siya sa sarili niyang tahanan at inagaw pa nga ang pagmamahal ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Labis na galit si Anastasia na nagsimulang manginig ang kanyang katawan. At saka, bakit nagkaroon ng matinding pinsala si Wanda? Sino ang gumawa nito sa kanya? Nag-iisa si Anastasia sa labas ng emergency room. Gusto sana niyang sabihin kay Francis ang tungkol dito ngunit nagpasya siyang hindi sa huli, dahil nag-aalala siyang may mangyari sa kanya kung hindi niya matanggap ang balita dahil kagigising pa lang niya. Samantala, si Erica ay nagmaneho pabalik sa downtown kasama si Patrick sa walang anuman kundi takot at pag-aalala. Nadulas na naman si Wanda sa kanyang mga daliri, kaya ilang sandali lang ay natuklasan ni Anastasia ang katotohanan ng kanyang pagiging magulang.
At ngayon, ang isang bagay na kailangan niyang gawin ay bumalik sa Tillman residence, kunin ang lahat ng mahahalagang alahas at bank card ng kanyang ina, at itago ang mga ito sa kung saan. Samantala, pinahiga niya si Patrick, na humihiling sa kanya na huwag maghanap ng sinuman kamakailan at umiwas sa mga pulis at baka hilahin siya nito pababa. Hindi kailanman naisip ni Patrick sa buong buhay niya na papatay siya ng isang tao para sa kanyang anak na babae. Higit sa lahat, nadyugaw niya ang kanyang kamay nang hindi natapos ang trabaho. Siguradong mapapahamak siya kung sakaling magkamalay si Wanda. Sa Tillman residence, pumasok si Erica sa kwarto ni Francis at hinalughog ang lugar, naghahanap ng anumang bagay na maaari niyang agad na ipagpalit sa pera. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya kung magkakaroon pa siya ng pagkakataong gastusin ang mga ito pagkatapos makuha ang mga ito. Kabanata 563. Ang tanging naisip ni Erica ay pera at pamumuhay ng marangya at komportableng buhay. Sa kanyang 20 taong paninirahan sa Tillman residence, isang bagay lang ang natutunan niya paggastos. Ang buhay ay magiging isang buhay na impyerno para sa kanya kung wala siyang pera. All credit to Naomi also for successfully producing an incompetent daughter. Sa wakas, binuksan ni Erica ang relo ni Francis at walang pag-aalinlangan na kinuha ang lahat ng nasa loob doon. Napagdesisyonan niyang umalis na siya sa Averna at magtago sa ibang bayan. Sa lahat ng alam niya, maaaring hindi talaga siya papanagutan ni Wanda. Bumalik sa ospital, nagawang buhayin ng mga doktor si Wanda. Sa kabutihang palad, ang sugat ay wala sa kanyang mahahalagang organo, o talagang hindi siya nakaligtas. Hindi nagtagal ay nagising din si Wanda, nakita niya si Anastasia na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Dahil kay Naomi, insnub din ni Wanda si Anastasia sa maraming paraan. Ngunit sinong mag-aakala na balang araw ay magiging tagapagligtas niya si Anastasia. Salamat sa pagligtas sa akin, Miss Anastasia. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Wanda. Alam niyang mamamatay na siya sa dugo kapag dinala siya rito mamaya. Mrs. Garner, mangyaring sabihin sa akin ng detalyado. Bakit ka hinabol, at sino sila? Dahil doon, ikinwento ni Wanda ang unang pagkakataon na narinig niya ang pag-uusap ni Erica at ng kanyang kapanganakang ama, kay Erica na itinulak siya sa dagat, hanggang sa nangyari kaninang araw. Nagulat si Anastasia sa kwento, dahil hindi siya makapaniwala na binaliwala ni Erica ang buhay ng tao at nilabag ang napakaraming batas para lamang itago ang kanyang tunay na magulang. Mrs. Garner, sumumpa ka na lahat ng sinabi mo sa akin ay totoo. May tinatago ka ba? Tanong ni Anastasia. How dare I? Ipahamak ako sa impyerno kung nagsinungaling ako sa iyo. Nabalisa si Wanda na muntik na siyang mawalan ng malay. Napangisi si Anastasia sa sarili nang makita ang taos-pusong tingin ni Wanda. Kung ganoon, hindi mo dapat sisihin ang iba kapag nakahukay ka ng sarili mong libingan, Erica. Mrs. Garner, gusto mo bang magsampa ng kaso laban kay Erica? Tanong niya kay Wanda. Babayaran ko ang lahat ng iyong legal na bayarin kung gagawin mo. Pero na blackmail ko na rin siya ng 1 milyon. Makukulong din ako, di ba? Takot na tanong ni Wanda. Maaaring na blackmail mo siya, ngunit wala kang natanggap na kahit 1 sentimo mula sa kanya. Maaari kong ipagtanggol ka sa abogado upang matanggap mo ang pinakamababang sentensya. Ngunit kung magsasampa ka, si Erica at ang kanyang ama ng kapanganakan ay kailangang gumugol ng hindi bababa sa 10 taon sa bilangguan, paliwanag ni Anastasia ng detalyado. Si Wanda ay natural na nabigla at labis na galit nang magkaroon siya ng 2 malapit ng mamatay. Sa makatuwid, agad siyang sumang-ayon na may kaunting pagsasaalang-alang. Okay, Miss Anastasia, gagawin namin ang sinabi mo. Gusto kong magsampa ng kaso laban sa kanya. Gusto kong makulong ang mag-ama. Kasabwat din nila ang security guard na iyon. Walang dapat iligtas, sabi ni Wanda na namumulang mga mata. Kawawang ginang. Garner, kailangang dumanas ng ganitong uri ng pahirap kapag nasa ganitong edad siya. Hahalukayin ko ang guard. Huwag kang mag-alala, sambit ni Anastasia para aliwin siya. Hanggat handa kang magsampa ng kaso, walang sino man sa kanila ang makakatakas. Natural ang pagkamuhi ni Anastasia sa kanila, kasing tindi, hindi lang kay Naomi, dinala ang kanyang anak na babae at kinuha ang kanyang tahanan, ngunit ang pag-ibig na dapat ay sa kanya ay naalis din, mula sa kanya,
iniwan ang kanyang pagkabata at kabataan na walang magawa, nag-iisa, at naagrabyado. Siya rin, ay hindi makawala sa hinaing na ito. Hindi nagtagal, nagulat si Wanda sa pulisya, na agad na tumingin sa kanyang insidente mula noong umaga at gayon din, ipinahayag na gusto ni Erica at Patrick. Si Anastasia, sa kabilang banda, ay nakatayo sa likod ng bintana ng ward ni Wanda at pinanood siyang ikinwento ang kanyang mga sakuna. Mabigat ang babayaran ni Erica para sa kanyang mga maling gawain, naisip niya, at ang lahat ng ito ay dahil sa nabigong pagiging magulang ng kanyang ina. Sa pagkakataong ito, huli na para pagsisisihan ni Naomi ang kanyang ginawa. Iyon ay kung nakonsensya man lang siya. Speaking of which, matagal na rin simula nang bumisita si Anastasia sa kanyang madrasta. Dahil nagkataon na available siya, bakit hindi ipaalam kay Naomi ang kapalaran ng kanyang pinakamamahal na sanggol na babae at na nagising na ang ama ni Anastasia? Sa detention house, si Naomi ay dinala sa visiting room, at nang makita niya ang classy, nakamamanghang Anastasia sa mga bar, bigla siyang sumugod. Anastasia, Anastasia, nandito ka ba para piyansahan ako? Sorry, Anastasia, natutunan ko ang aking aralin ngayon. Mangyaring i-drop ang mga singil. Please, nagmamakaawa ako sa iyo. Kabanata 564. Naka-cross-arm si Anastasia habang nanunuya, naglalabas ng kawalang interes. Dumating ako na may dalang balita, Naomi. Tungkol ito sa anak mo. Ano? Paano si Erica? May nagawa ba siyang mali? Naging malungkot si Naomi. Ang iyong anak na babae ay kinasuhan ng tangkang pagpatay. Imposible. Ang aking Erica ay walang lakas ng loob na gawin iyon. How dare she pumatay ng tao kung hindi niya kayang pumatay ng hayop? Huwag sirain ang aking anak, si Anastasia Tillman. Banibuli mo siya sa likod ko, di ba? Nag-fuse si Naomi. Tama ka, hindi siya nang ahas na pumatay sa nakaraan, ngunit pinataba mo ang kanyang ambisyon at lakas ng loob na kaya niyang gawin ang lahat para sa pera ngayon. Naiinis na ngumuso si Anastasia. Anastasia, kapatid mo pa rin si Erica, anuman ang ginawa niya. Patawarin mo siya, dahil pareho kayong may dugong dumadaloy sa mga ugat ni Francis. Naisip ni Naomi na maaaring hikayatin ng pagkakamag-anak si Anastasia na huwag pansinin ang mga pagkakamali ni Erica. Gayunpaman, ang hamog na nagyelo sa ilalim ng mga mata ni Anastasia ay lumapot lamang pagkatapos niyang marinig ang pagsusumamo ni Naomi. Mayroon akong magandang balita para sa iyo, ngunit, nagkamalay na ang tatay ko. Ano? Nagkamalay na si Francis. Iyan ay mahusay, namiss ko siya ng sobra. Agad na nagkunwaring pagsamba si Naomi. Pinag-isipan ito ni Naomi. Kung nagkamalay lang si Francis, tiyak na patatawarin niya ito sa pagmamanipula man lang ng kalooban niya, nakikitang magkasalo sila ng isang anak na babae, o hindi bababa sa naisip niya na so. Pero ayaw kang makita ng tatay ko, lalo na't patawarin ka sa ginawa mo. Huwag ka muna masyadong excited. Dinurog ni Anastasia ang kanyang pag-asa ng hindi malabo. Malungkot na tugon ni Naomi. Anastasia, wala kang ibang sinabi kundi, mga kakilakilabot na bagay tungkol sa akin sa iyong ama, hindi ba? Ngunit huwag isipin na maaari kang humimok sa pagitan natin. Besides, anak din ni Francis si Erica. Hindi siya uupo at panoorin akong mapunta sa kulungan. Labis na galit si Anastasia na nagsimula siyang manunuya. Paano magpapatuloy si Naomi sa pagkilos ng walang kapatawaran? Naomi, sigurado ka bang tama mong tawagin si Erica na anak ng aking ama? Nagpasya si Anastasia na ihulog ang bomba sa kanya. Natarante si Naomi bilang tugon at tumili, "How dare you, Anastasia? Maaari mong kamuhian si Erica, ngunit hindi ako papayag na tanungin mo ang kanyang pagiging magulang. Kung gayon, alam mo ba kung sino ang nagtangkang pumatay ng iyong anak?" WHO. Napuno ng gulat ang mga mata ni Naomi. Mrs. Wanda Garner. Una siyang sinubukang patayin ni Erica sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya mula sa isang bangin patungo sa dagat. Pero dahil nakaligtas si Mrs. Garner, nakipag-alyansa si Erica sa isang lalaki para sugatan siya ng machete. Wanna guess his name? Newman. Patrick Newman. Sigurado akong pamilyar ka rito. Napangisi si Anastasia habang nakatitig kay Naomi. Si Naomi, na nakaupo sa kanyang upuan, ay biglang nataranta at muntik ng matamba. Buti na lang at mahigpit ang pagkakahawak niya sa mesa. Wala akong kilalang Patrick Newman.
Walang kinalaman si Erica sa Tillman family. Anak mo siya ni Patrick Newman. Natuklasan ni Mrs. Garner ang kanyang pagkakakilanlan nang pumunta siya sa Tillman residence noong isang buwan, at si Erica, na nag-aalala na malantad ang kanyang mga magulang, ay hinikayat si Mrs. Garner sa baybayin at walang awang itinulak siya pababa. Matapos mailigtas si Mrs. Garner, humingi ng tulong si Erica sa kanyang isinilang na ama, si Patrick. Hinikayat nila si Mrs. Garner sa isang abandonadong bodega sa pagkakataong ito at gumawa ng panibagong pagtatangkang pagpatay. Sinisingil na ni Mrs. Garner, kaya malapit na kayong makasama. Nagsimulang humikbi si Naomi nang marinig ang mga salita ni Anastasia. Sumigaw ng husto, tila wala siyang pagpipilian. Iligtas mo ang aking anak, Anastasia. Luluhod ako. Please, patawarin mo si Erica. Pinagpakasalan mo ang aking ama sa isang anak na babae na walang kadugo sa kanya at ginamit mo ang aking dugo para linlanggan ang aking ama na isipin na si Erica ay tunay na inapo ng pamilya Tillman. Sa lahat ng mga taon na ito, ang iyong anak na babae ay pinakitunguhan ng walang anuman kundi ang pagmamahal at pagmamahal habang ako wala nang magagawa ang sinuman sa inyo para iligtas ang lahat ng nawala sa akin. Gusto kong makitang pagbayaran mo ang iyong kasamaan. Dahil doon, tumalikod si Anastasia at umalis, naiwan si Naomi na nakahawak sa mga bar at sumigaw, iligtas mo ang aking anak, Anastasia. Napakabata pa niya, maawa ka sa kanya, pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Napangisi si Anastasia sa sarili. Iligtas si Erica, hindi kailanman. Matagumpay na natunton ng pulisya si Erica sa isang high-end na restaurant. Ine-enjoy niya ang isang plato ng perfectly cooked steak na parang sosyalista pa siya hanggang sa pumasok ang pulis, kung saan siya natakot, dahilan para madulas at mahulog ang mga kubyertos sa kanyang mga kamay sa sahig. Kabanata 564. Naka-cross-arm si Anastasia habang nanunuya, naglalabas ng kawalang interes. Dumating ako na may dalang balita, Naomi. Tungkol ito sa anak mo. Ano? Paano si Erica? May nagawa ba siyang mali? Naging malungkot si Naomi. Ang iyong anak na babae ay kinasuhan ng tangkang pagpatay. Imposible. Ang aking Erica ay walang lakas ng loob na gawin iyon. How dare she pumatay ng tao kung hindi man lang niya kayang pumatay ng hayop? Huwag sirain ang aking anak, si Anastasia Tillman. Banibuli mo siya sa likod ko, di ba? Nag-fuse si Naomi. Tama ka, hindi siya nang ahas na pumatay sa nakaraan, ngunit pinataba mo ang kanyang ambisyon at lakas ng loob na kaya niyang gawin ang lahat para sa pera ngayon. Naiinis na ngumuso si Anastasia. Anastasia, kapatid mo pa rin si Erica, anuman ang ginawa niya. Patawarin mo siya, dahil pareho kayong may dugong dumadaloy sa mga ugat ni Francis. Naisip ni Naomi na maaaring hikayatin ng pagkakamag-anak si Anastasia na huwag pansinin ang mga pagkakamali ni Erica. Gayunpaman, ang hamog na nagyelo sa ilalim ng mga mata ni Anastasia ay lumapot lamang pagkatapos niyang marinig ang pagsusumamo ni Naomi. Mayroon akong magandang balita para sa iyo, ngunit, nagkamalay na ang tatay ko. Ano? Nagkamalay na si Francis. Iyan ay mahusay, namiss ko siya ng sobra. Agad na nagkunwaring pagsamba si Naomi. Pinag-isipan ito ni Naomi. Kung nagkamalay lang si Francis, tiyak na patatawarin niya ito sa pagmamanipula man lang ng kalooban niya, nakikitang magkasalo sila ng isang anak na babae, o hindi bababa sa naisip niya na so. Pero ayaw kang makita ng tatay ko, lalo na't patawarin ka sa ginawa mo. Huwag ka muna masyadong excited. Dinurog ni Anastasia ang kanyang pag-asa ng hindi malabo. Malungkot na tugon ni Naomi. Anastasia, wala kang ibang sinabi kundi, mga kakilakilabot na bagay tungkol sa akin sa iyong ama, hindi ba? Ngunit huwag isipin na maaari kang humimok sa pagitan natin. Besides, anak din ni Francis si Erica. Hindi siya uupo at panoorin akong mapunta sa kulungan. Labis na galit si Anastasia na nagsimula siyang manunuya. Paano magpapatuloy si Naomi sa pagkilos ng walang kapatawaran? Naomi, sigurado ka bang tama mong tawagin si Erica na anak ng aking ama? Nagpasya si Anastasia na ihulog ang bomba sa kanya. Natarante si Naomi bilang tugon at tumili, "How dare you, Anastasia? Maaari mong kamuhian si Erica, ngunit hindi ako papayag na tanungin mo ang kanyang pagiging magulang. Kung gayon, alam mo ba kung sino ang nagtangkang pumatay ng iyong anak?" WHO. Napuno ng gulat ang mga mata ni Naomi. Mrs.
Wanda Garner. Una siyang sinubukang patayin ni Erica sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya mula sa isang bangin patungo sa dagat. Pero dahil nakaligtas si Mrs. Garner, nakipag-alyansa si Erica sa isang lalaki para sugatan siya ng machete. Wanna guess his name? Newman. Patrick Newman. Sigurado akong pamilyar ka rito. Napangisi si Anastasia habang nakatitig kay Naomi. Si Naomi, na nakaupo sa kanyang upuan, ay biglang nataranta at muntik ng matamba. Buti na lang at mahigpit ang pagkakahawak niya sa mesa. Wala akong kilalang Patrick Newman. Walang kinalaman si Erica sa Tillman family. Anak mo siya ni Patrick Newman. Natuklasan ni Mrs. Garner ang kanyang pagkakakilanlan nang pumunta siya sa Tillman residence noong isang buwan, at si Erica, na nag-aalala na malantad ang kanyang mga magulang, ay hinikayat si Mrs. Garner sa baybayin at walang awang itinulak siya pababa. Matapos mailigtas si Mrs. Garner, humingi ng tulong si Erica sa kanyang isinilang na ama, si Patrick. Hinikayat nila si Mrs. Garner sa isang abandonadong bodega sa pagkakataong ito at gumawa ng panibagong pagtatangkang pagpatay. Sinisingil na ni Mrs. Garner, kaya malapit na kayong makasama. Nagsimulang humikbi si Naomi nang marinig ang mga salita ni Anastasia. Sumigaw ng husto, tila wala siyang pagpipilian. Iligtas mo ang aking anak, Anastasia. Luluhod ako. Please, patawarin mo si Erica. Pinagpakasalan mo ang aking ama sa isang anak na babae na walang kadugo sa kanya at ginamit mo ang aking dugo para linlanggan ang aking ama na isipin na si Erica ay tunay na inapo ng pamilya Tillman. Sa lahat ng mga taon na ito, ang iyong anak na babae ay pinakitunguhan ng walang anuman kundi ang pagmamahal at pagmamahal habang ako wala nang magagawa ang sinuman sa inyo para iligtas ang lahat ng nawala sa akin. Gusto kong makitang pagbayaran mo ang iyong kasamaan. Dahil doon, tumalikod si Anastasia at umalis, naiwan si Naomi na nakahawak sa mga bar at sumigaw, iligtas mo ang aking anak, Anastasia. Napakabata pa niya, maawa ka sa kanya, pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Napangisi si Anastasia sa sarili. Iligtas si Erica. Hindi kailanman. Matagumpay na natunton ng pulisya si Erica sa isang high-end na restaurant. Ine-enjoy niya ang isang plato ng perfectly cooked steak na parang sosyalista pa siya hanggang sa pumasok ang pulis, kung saan siya natakot, dahilan para madulas at mahulog ang mga kubyertos sa kanyang mga kamay sa sahig. Kabanata 565. Miss Erica Tillman, ikaw na ngayon ang pangunahing pinaghihinalaan para sa pagtatangkang pagpatay kay Madam Wanda Garner ng 2 beses. Kakailanganin ka naming kustodiya para sa karagdagang investigasyon. Sa puntong iyon, ang mukha ni Erica ay naging kasing putla ng kumot at lahat ng tao sa silid ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang isip ay ganap na blanko at siya ay nanginginig ng hindi mapigilan. Sa huli, pilit siyang kinaladkad palabas ng pinto ng mga pulis. Wala akong pinatay, hindi ko ginawa. Siya ang unang nagbanta sa akin. Hindi ko sinasadyang patayin siya, sigaw niya sa sobrang galit. Samantala sa Presgrave Hospital, nagkaroon ng makabuluhang paggaling si Francis dahil maaari na siyang bumangon sa kama at makagalaw, minsan na nga siyang nag-gym. Isa na siyang maliksi na tao sa kanyang mga paa. I'm allowed to be discharged, tuwang-tuwang wika niya habang nakatingin sa anak na kakapasok lang sa kwarto. Dad, may susunod pa akong sasabihin sa'yo. Mangyaring manatiling kalmado. Sabihin mo lang, hinarap ko ang kamatayan sa mukha, kaya walang hindi ko kayang hawakan. Bumantong hininga si Francis. Hindi mo biological na anak si Erica. Ipinaglihi siya ni Naomi sa ibang lalaki, prangkang boses ni Anastasia. Bagamat nanumpa siyang magiging kalmado siya, ang ekspresyon ni Francis ay puno ng pagkabigla habang siya ay lubhang natulala. Ano? Sigurado ka ba dyan? I'm very sure. Maaari kang magsagawa ng paternity test kasama si Erica kung gusto mo ng karagdagang kumpirmasyon. Si Anastasia ay sigurado tungkol dito dahil alam niya na ang mga salita ni Mrs. Garner ay talagang sulit na pagkatiwalaan. Karagdagan pa, ang reaksyon ni Naomi ay malinaw ding nagpahiwatig ng pagiging tunay ng bagay na ito. Sa sandaling ito, isang flash ng galit ang lumitaw sa mga mata ni Francis. Hindi ako makapaniwala na nagsinungaling siya sa akin sa nakalipas na 20 taon. Ipinakita niya sa akin ang ulat ng paternity test noon. Falsified report ba iyon noon? Marahil ay ginamit niya ang aking dugo upang magpasuri noon, sagot ni Anastasia.
Naikuyom niya ang kanyang kamao ng mahigpit at labis na nadismaya sa ginawa ni Naomi. Nilinggan niya si Anastasia na puno ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Anastasia, I'm so sorry for neglect you all these years. Pare, nakaraan na lahat ito, kaya wala nang saysay na ilabas pa. Sa ngayon, umaasa lang ako na hindi ka magiging maluwag sa pagkakataong ito. Kailangang harapin ni Naomi ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Nakagawa din si Erica ng krimen at dinala siya sa kustodiya ng pulisya para sa investigasyon. Ano, Erica? Anong klaseng krimen? Gulat na tanong ni Francis. Bilang tugon, inulit ni Anastasia ang insidente tungkol kay Ginang. Garner kay Francis, na hindi makapaniwala sa kanyang narinig na si Erica ay talagang walang puso para gumawa ng tangkang pagpatay. She has the exact same personality as her mother. Paano sila magiging walang puso? Hindi ako makapaniwala na pinatay niya si Mrs. Garner para itago ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Tatay, naiintindihan ko na lumaki siya sa ilalim ng iyong pangangalaga at nakadikit ka sa kanya, ngunit maaari mo bang ipaubaya ang bagay na ito sa aking mga kamay? Huwag kang makialam dito. Hindi niya nais na magkaroon ng ganoong problema sa kanyang ama. Tumanggaw naman siya bilang pagsang-ayon. Sure, hindi ako makikialam dito. Gawin mo lang ang pinakamabuti para sa lahat. Tay, kailangan kong makipagtulungan sa investigasyon ng kaso ni Naomi. Kailangan mong makapanayam ng pulisya tungkol sa usapin kung paano niya pinilit ang mga gamot sa iyo bago ka nahimatay. Pinaalalahanan ni Anastasia ang kanyang ama dahil ayaw niyang malagay sa alanganin ng anumang damdamin at kamag-anak nito si Naomi ang bagay na ito. Napagpasyahan na niyang kumbansihin ang kanyang ama na magsampa ng diborsyo. Dapat maghiwalay kayong dalawa kapag natapos na ang investigasyon. I don't want such a dangerous person staying by your side, mahina hong mungkahi niya. Ang guilt na nadama ni Francis kay Anastasia ay tumindi sa puntong iyon. Sa ngayon, magaan ang loob niya na kaya niyang hawakan ang lahat ng mag-isa. Dahil dito, nagpasya siyang huwag ng pakialaman ang bagay na iyon kina Naomi at Erica. Ipaubaya na lang niya ang lahat sa mga kamay ni Anastasia. Okay, tumanggaw si Francis. Dahil humabot na sa ganoong yugto ang sitwasyon, wala nang saysay na gumawa pa siya ng testamento dahil isang tao na lang ang natitira para magmana ng kanyang kayamanan. 5 p.m., biglang nakatanggap ng tawag si Anastasia mula kay Elliot. Binanggit niya na nagpapadala siya ng kotse para sunduin siya dahil ngayon ang araw na natanggap niya ang kanyang pinakabagong yate, kaya gusto niyang dalhin siya at si Jared sa dagat upang kumain ng hapunan. Bagamat abala siya sa mga ganitong komplikasyon, kinumbinsi niya ang sarili na magpahinga at mag-focus sa samahan sina Elliot at Jared sa hapunan. Miss Tillman, bago tayo umalis papuntang port, hiniling ni President Presgrave na bisitahin ang butik ng gown at magpalit ng gown, sabi ng bodyguard. Bilang tugon, ngumiti si Anastasia at sumagot ng, oo naman. Inayos niya ang lahat ng perpekto. Nagpalit siya ng purple na gown sa butik at mukhang napakaganda na may matinding pagkakahawig sa isang dark violet na bulaklak. Miss Tillman, bihira akong makakita ng sino man na kayang magkaroon ng ganitong kulay gaya mo, it looks perfect for you. Prangka na puri ng amo ng butik. Kabanata 566. Salamat sa iyong magiliw na mga salita, magalang na sagot ni Anastasia at umalis. Habang nasa daan ay nag-e-enjoy siyang panoorin ang mga ilaw na isa-isang nagsisindi, na para bang inuutusan ng takip-silim, habang papalapit ang gabi. Hinahangaan niya ang mga magagandang tanawin sa daan at ang kanyang puso ay hindi kailanman higit sa kapayapaan kaysa sa sandaling ito, hindi na mabigat ang pakiramdam at punong-puno na siya ng pananabik na makita ang lalaking naghihintay sa kanya. Sa daungan, kakadilim pa lang ng langit at ang nag-iilaw na yate ay lalong tumindig sa dagat. Ito ay napakamarangyang ngunit nakaistilong. Tumungo ang itim na sasakyan sa direksyon ng yate at pagkababa ni Anastasia sa sasakyan ay nalilipad sa hangin ang mahaba niyang buhok. Ang kanyang anyo ay nakakabighani sa ilalim ng mga anino habang siya ay nagpapakita ng kumpiyansa. Mommy, papasok pa lang siya sa cabin nang marinig niya ang boses ng kanyang anak na masayang umalangaw-ngaw. Nakasuot din siya ng kakaibang gwapo ngayong gabi na may fitted na tuxedo habang nagniningning ang aura ng isang mayamang maliit na binata. Higit pa rito, masasabi ni Anastasia na ang kasuotan ng kanyang anak ay pinasadya para sa kanya. At the same time,
Medyo nabigla siya dahil talagang kahawig talaga ng anak niya si Elliot after the get up. Nakatadhana ba ang lahat ng ito? Mommy, ang ganda-ganda mo ngayon. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Jared nang mapagtanto niyang ang gwapo pala ng mommy niya. Totoo ba iyon? Nasiyahan si Anastasia sa pakikinig sa mga papuri ng kanyang anak. Oo naman. Maganda ang mommy ko at kaya ako ay isang adorable at gwapong bata. Masayang tumawa si Jared. Napangiti siya matapos marinig ang papuri ng double entender nito. Sa tingin ko ay sinasamantala mo ang pagkakataong ito para purihin ang iyong sarili ng higit pa kaysa sa akin. Sa sandaling ito, lumabas si Elliot, sa likod ng isang pinto na mukhang matangkad at nakakabighani. Bagamat ito ay unang bahagi ng tagsibol, nakasuot lamang siya ng puting kamiseta na ipinare sa isang maitim na kulay na vest dahil makatiis siya sa lamig. Ang tapered na pantalon na kanyang isinuot ay lubos na nagpatingkad sa kanyang mahahabang legs at ang higpit ng kanyang mga binti ay lubhang kaakit-akit. Namula si Anastasia nang makita siya. Wow, hindi kayang labanan ng maraming tao ang kanyang katawan. Sa sandaling napagtanto niya na malapit na silang magpakasal, bigla siyang nakaramdam ng pag-aalala na baka hindi niya mapaglabanan ang madamdaming nararamdaman. Itinuon ni Elliot ang maitim na mga mata sa kanya at pinag-aralan siyang mabuti ng may ngiti sa labi. Natupad niya ang lahat ng pamantayan niya para sa isang magandang babae. Likas na nagiging perpekto sa kanya ang kanyang imperfections at simula nang mahalin siya nito, naging flawless na siya. Sa kabila ng kanyang kawalang interes sa paglapit sa kanya o kung minsan, kahit na pag-iwas sa kanya, ang mga katangiang ito ang naging dahilan kung bakit siya naaakit sa kanya. Bagay sa'yo ang purple, puri ni Elliot sa kanya. Talaga, ang tanging isyo sa damit ay ang mababang neckline, ngunit walang gaanong tao sa paligid ngayong gabi, kaya't itatago ko sa aking sarili ang aking selos, bukas palad niyang wika, na para bang kailangan niya ng pahintulot kung ano ang isusuot. Sa sandaling iyon, hindi nakaimik si Anastasia. Nagsuot ako ng mga damit na mas kapansin-pansin kaysa dito. Kung ito ay isang bagay na nais niyang magpatrolya sa kanya, kung gayon ay puno ang kanyang mga kamay dahil hindi siya konserbatibo pagdating sa kanyang pagbibihis. Mr. Presgrave, pupunta ako sa itaas para magkaroon ng laro. Manatili ka rito at samahan mo ang aking ina. Maaari kayong magkaroon ng ilang romantikong oras na magkasama. Pagkasabi noon ni Jared ay tumakbo na siya paakyat sa hagdanan sa kabilang side since pamilyar na siya sa yate. Sumulyap sa kanya ang isang nag-aalalang Anastasia habang umaaliw si Elliot sa mahinang boses, huwag kang mag-alala. May mga bodyguard sa itaas, kaya iingatan nila siya. Noon siya sa wakas ay nakahinga ng maluwag at nasiyahan sa pakiramdam na nasa dagat. Panay ang paglalayag ng yate sa tabi ng dagat at nanatili silang malapit sa mga baybayin upang makita nila ang mga gusali na lahat ay maganda ang liwanag sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Ang mga pagkabigo ni Anastasia mula sa mga nakaraang araw ay sa wakas ay nailabas at pakiramdam niya ay nasa ibang kaharian, niyayakap ang mapayapang pakiramdam. Ang masarap na pagkain ay isang bagay din na karapat-dapat na maging masaya at si Elliot ay nag-ayos ng isang mataas na ranggo na nangungunang chef upang maghanda ng hapunan para sa kanila. Ang malambot at makatas na steak ay perpektong ipinare sa ilang masarap na alak. Si Jared, sa kabilang banda, ay may kakaibang pagkain din, noon pa man ay ipinagmamalaki ni Anastasia ang kanyang sarili sa pagiging isang mahusay na lutuin at nagbibigay kasiyahan sa kanyang mga pagkain araw-araw. Sa hitsura ng mga bagay-bagay ngayon, tila mas tumangkad siya at maganda ang pangangatawan mula sa kanyang pananatili sa Presgrave residence nitong nakaraang buwan. Marahil, mas malusog pa siya kaysa noong kasama niya ito. Puno siya ng pasasalamat kay Harriet sa pag-aalaga ng husto kay Jared. Kasabay nito, napagtanto din niya na si Jared ay isang malaking mapagkukunan ng kaligayahan para sa lahat sa Presgrave residence. 11 PM na nang sa wakas ay nakabalik na sila sa mansyon kasama si Jared na mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Elliot. Sumunod si Anastasia sa likuran at tinitigan ang malapad at malakas na likod ni Elliot. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng pakiramdam ng katiwasayan sa loob niya at pakiramdam niya ay ligtas siyang umasa sa kanya sa buong buhay niya. Kabanata 567. Inilagay nila si Jared sa kama at naghintay si Anastasia sa labas ng koridor para lumabas si Elliot. Tahimik na lumabas ng pinto si Elliot, bago siya dinala kay Anastasia sa master bedroom.
Pagkapasok nila sa mga pinto ay agad niya itong pinapasok sa loob, mga armas. Masyadong maraming tao ang naroroon, ngayong gabi. Sa wakas, nagagawa ko na ang gusto kong gawin pero nahihiya ako kanina para gawin iyon, diretsyong banggit niya. Bago pa siya makapag-react, nakagawa na siya, itinaas ang kanyang baba at kinulong ang kanyang munting mukha para mapusok siyang halikan. Ramdam ni Anastasia ang pangingibabaw at lamang na ipinahayag niya. Sa wakas, nabusog siya at pinakawalan siya habang nahihiyang yamakap ito sa kanyang mga bisig at hinahabol ang kanyang hininga. Magsisimula akong maghanda para sa aming engagement party, mahinang nagsalita si Elliot sa kanyang tainga sa mahinang boses. Okay, sure. Pumayag naman siya dahil ayaw na niya itong paghintayin pa. Kinaumagahan, si Francis, na matagal nang hindi nagpakita sa publiko, ay dumating sa kanyang kumpanya. Ang unang bagay na nais niyang harapin ay idmanda ang kanyang abogado para sa pag-amyende sa kanyang kalooban nang hindi humihingi ng pahintulot mula sa kliyente. Tiyak na hindi inaasahan ni Colin na magkakamalay si Francis at may patunay na nakatanggap siya ng suhol na 1,000,000 sa kanyang bank account. Kaya, mayroong konkretong ebidensya ng kanyang krimen. Tulad ng para kay Patrick Newman, siya ay nasa isang residential area bago siya dinala sa kustodiya noong umaga. Nanginginig siya ng husto dahil sa takot dahil hindi niya inaasahan na kailangan niyang magbayad ng ganoon kalaking halaga sa edad na ito para sa isang anak na hindi pa niya nakilala sa nakalipas na 20 taon. Sa loob ng istasyon ng pulisya, ang mukha ni Erica ay kasing putla ng isang kumot, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sa loob lamang ng isang araw, nawala ang kanyang kayabangan, at ang natitira na lang sa kanya ay takot sa kanyang kinabukasan at panghihinayang sa kanyang mga ginawa. Walang nakakaalam kung sino ang nagsiwalat ng bagay na ito sa press. Di nagtagal pagkatapos itong ibunyag, ang balita na may pamagat. Ang pangalawang anak na babae ng pamilya Tillman, si Erica Tillman, ay sangkot sa pagpatay sa kanilang lingkod, ay nagtetrend sa unang lugar sa web. Mula nang makulong si Alex, nanatiling nakakulong si Hailey sa isang silid ng hotel at hindi siya nang ahas na magpakita sa publiko dahil nag-aalala siya na may ibunyag ito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa tabi niya at gumawa ng maraming mga plano para sa kanya. She was busy scrolling on her phone when she suddenly saw a piece of news about Erica. Sa sandaling iyon, napaupo siya sa gulat. May pinatay si Erica. Pagkatapos niyang basahin ang balita, tumawa siya ng malakas at natuwa doon. Hindi ako makapaniwala na mapupunta si Erica sa ganitong estado. Hindi napigilan ni Hailey ang pagtawa, at sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang cheekbones dahil sa sobrang pagtawa. Agad niyang hinawakan ang mukha niya at tumigil sa pagtawa. Hindi ito halata sa mga hitsura ni Hailey, ngunit alam niya na maraming mga batik sa kanyang mukha ang nangangailangan ng pag-aayos at pangangalaga. Gayunpaman, hindi niya iyon kayang bayaran, kaya wala siyang pagpipilian kundi ipagpatuloy ito. Noong una, bibigyan siya ni Alex ng ilang milyon, ngunit ngayong nakulong na siya, nangangahulugan ito na nasayang ang pagsisikap niya nitong mga nakaraang araw. Pumasok si Hailey sa banyo at pinagmasdan ang mukha niya sa salamin, na, ay medyo maganda pa rin. Gayunpaman, natarante siya habang pinag-aaralan niyang mabuti ang kanyang mukha. Masyadong kitang-kita ang umbok sa kanyang noo at hindi may takpan sa kabila ng dami ng foundation na inilapat niya rito. Mas lalo itong sumikat nang tumingin siya sa gilid. Nag-hyperventilate siya habang pinapaikot ang utak niya para maghanap ng paraan para makakuha ng pera. Bigla niyang naisip si Elliot at naisip niya kung maaari niyang i-blackmail ito para bigyan siya ng pera para sa gabing iyon 5 taon na ang nakakaraan. Naisip niya ang sitwasyon at naisip niya na ilang buwan na ang nakalipas mula noong ginawa niya ang kasuklam-suklam na bagay na iyon kay Harriet, kaya marahil ay patawarin siya nito sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa kanilang nakaraang relasyon. Sa ngayon, walang ibang pagpipilian si Hailey kundi subukan ito. Tiningnan niya ang oras at 9 AM pa lang, kaya nagpa siya siyang hintayin si Elliot sa underground parking lot ng Presgrave Group. Maraming beses na siyang nakapunta sa parking lot para malaman kung aling lugar ang pagmamay-ari ni Elliot. After she freshened up, she went her way to Presgrave Group. Madalas siyang pumupunta doon, kaya naalala siya ng receptionist at hindi siya pinigilan na pumasok sa lugar. Dahil dito, sumakay siya ng elevator at dumiretso sa underground parking lot.
Nagtago siya malapit sa partikular na parking space ni Elliot at matiag ang naghintay. Sinusubukan lang talaga ni Hailey ang kanyang kapalaran doon, ngunit sa hindi inaasahan, sa loob lamang ng 10 minuto, nakita niya ang mga ilaw ng isang pamilyar na kotse na lumiliko sa direksyon na ito. Iyon ay isang kakaiba, eleganteng pakiramdam na ipinalabas ng isang Rolls-Royce at natuwa siya nang makita iyon. Nandito si Elliot. Mabilis niyang inayos ang mahabang buhok at kumuha ng vanity mirror para tingnan ang makeup niya sa ilalim ng mga ilaw. Kasunod nito, hinailan niya ang kanyang neckline para ibaba iyon dahil gusto niyang magmukhang maganda sa harap ni Elliot. Kabanata 568. Sa sandaling huminto ang sasakyan, sumugod si Hailey na may dalang bag sa kamay. Pero pinigilan siya ng bodyguard na kalalabas lang ng sasakyan. Nagbabala siya, "Lady, stay back. Kaibigan ako ni Elliot, kaya tumabi ka," medyo matuwid na sagot ni Hailey. Sa sandaling iyon, binuksan ang pinto ng kotse, at ang taong lumabas ng kotse ng eleganteng hindi si Elliot. Sa katunayan, si Anastasia ang lumabas sa kotse. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Hailey, at tumalikod siya para umalis. Gayunpaman, may isang mapanoksong boses na umalangaw mula sa likuran, "Paano ka naman magiging walang hiya, ha? Hindi ako makapaniwala na talagang gusto mong puntahan si Elliot." Huminga ng malalim si Hailey at tumalikod para titigan si Anastasia. "Anastasia, pinilit mong makulong ang sarili mong kapatid, kaya siguradong ikaw ang pinakawalang puso at walang awan na tao sa mundo." Habang nagsasalita si Hailey, napansin niyang naka-custom-made na jacket si Anastasia at may hawak na limited edition na branded na bag. Noong nakaraan, ipinakilala si Hailey sa mundo ng mga nangungunang sayan ng lipunan noong ginagamit niya ang pera ni Elliot. Bilang resulta, natansya ni Hailey ang halaga ng lahat ng mayroon sa kanya si Anastasia, at hindi napigilan ni Hailey ang pagmamadali ng paghanga at paninibugho sa loob niya. "Hindi ko kapatid si Erica." Ipinaglihi siya ni Naomi at ng isa pang lalaki. "As for her current predicament, well, this is all of her own doing, so she deserves everything," malamig na sagot ni Anastasia. Sa puntong iyon, natigilan si Hailey. So hindi anak ni Francis si Erica. Isa ba ito sa mga pakana ni Anastasia, o maaaring totoo ito? Gayunpaman, ang pangunahing layunin ni Hailey dito ay makita si Elliot, kaya hindi niya nilayon na magdulot ng gulo. Sumagot siya, "Anastasia, it's none of your business kahit nandito ako para makita si Elliot." Nagpakitang gila si Anastasia at bakas sa mga mata niya ang dominasyon. She strode purposefully toward Hailey and warned the latter, "It's definitely my business because he's my man." "Lumayo ka sa kanya," sinabi ito ni Anastasia nang may pagmamayabang. Samantala, hindi napigilan ni Hailey na malunok. Hindi niya maintindihan kung kailan na perpekto ni Anastasia ang gayong kahanga-hangang paraan. "Anastasia, you guys are not even engaged, so you're not his wife. Wala kang karapatang pigilan akong makita siya," sigaw ni Hailey. "Inform the security guards na from now on, itong taong ito ay bawal na makapasok sa lobby ng Presgrave Group. Ilagay mo siya sa blacklist." Ipinaalam ni Anastasia sa katabi niyang bodyguard. "Oo naman, Miss Tillman," pagtibay ng bodyguard. Sa puntong iyon, namumula sa galit ang mukha ni Hailey, at galit siyang gumanti, "Anastasia, stop being a big bully. Ang lakas ng loob mo. Kung i-provoke mo pa ako, makikipag-ugnayan ako sa biolohikal na ama ng iyong anak at ipapunta siya at makilala ang kanyang anak. Ipapaalam ko sa buong mundo na ang ama ng anak mo ay isang gigolo." Banta ni Hailey. Anastasia ng malakas. Bilang tugon, nagdilim ang ekspresyon ni Anastasia, at nanggigigil ang kanyang mga ngipin habang dahan-daang lumapit kay Hailey. "Maaari mong subukan at gawin iyon para hamanin ako. Wala naman akong mawawala, kaya bakit ako matatakot? Wala akong dapat ikatakot. Ako." Bago pa makumplito ni Hailey ang kanyang pangungusap, sinampal siya ni Anastasia ng malakas sa mukha. May crack sound na umugang ng malakas. "Ikaw, ang lakas ng loob mong saktan ako, Anastasia Tillman. I'd mande kita," sumabog si Hailey. Maya-maya lang ay lumapit ang bodyguard at maingat na tumayo sa harap ni Anastasia. Gumawa siya ng protective barrier sa harap niya. Bahagyang ngini siya ng tugon ni Anastasia. "Hindi kita sinaktan. May patunay ka ba kay Anastasia na malakas na banta ni Hailey?"
Hindi nagtagal ay lumitaw ang maputing ekspresyon sa mukha ng huli, at nangagot ang kanyang mga ngipin, mahigpit para pigilan ang kanyang emosyon. Nakita niyo bang sinaktan ko siya? Nakangiting tanong ni Anastasia sa katabi niyang bodyguard. Hindi. Ang nakita lang namin ay isang baliw na nawawalan ng galit at nakakaabala sa iyo, Miss Tillman, tugon ng bodyguard. Sa sandaling iyon, malapit nang mapunit ni Hailey si Anastasia, at ang kanyang dibdib ay nagtaas-baba dahil sa galit. Nakita ni Anastasia ang kakaibang mukha ni Hailey mula sa mga ilaw na kumikinang sa kanya, at napagtanto ng una na malamang na nagmamadali ang huli upang makita si Elliot na kumuha ng pera para ayusin ang kanyang mukha. Sipin mo siya palabas. Mula ngayon, hindi na siya pinapayagang tumuntong sa Presgrave Group. Pagkasabi noon ni Anastasia ay tumalikod siya dahil ayaw niyang tingnan ang mukha ni Hailey. Anastasia, hindi ka dapat kumilos ng masyadong saplada. Binabalaan kita. Mayroon akong isang napakalaking sikreto na hinding-hindi ko ibubunyag sa iyo sa buong buhay ko. Ito ay isang sikreto tungkol sa pagkakakilanlan ng iyong anak. Haha, ihahayag ko lang ito sa iyo kapag nasa bingit ka na ng kamatayan. Sa oras na iyon, hindi ka na makakapagpahinga ng mapayapa. Napatawa si Hailey nang mahuli siya ng mga bodyguard. Napahinto si Anastasia sa kanyang paglalakad at lumingon kay Hailey. Anong sikreto nito? Hindi ako magbubunyag ng isang salita. Nagtakip ng ngipin si Hailey. Kabanata 569. Dahil alam niyang sinasadya siya ni Hailey, tumalikod si Anastasia at umalis habang hindi pinapansin ang mapang-asar na tingin ni Hailey na tumatagos sa likod niya. Sa ilalim ng escort ng dalawang bodyguard na si Anastasia ay naglabas ng hangin ng isang sopistikadong mayamang babae habang ang liwanag ay sumilay sa kanya. Pagkatapos nito, itinapon si Hailey sa kalye sa labas ng Presgrave Group ng isang bodyguard, na nagbabala, kung maglakas loob kang lumapit sa kahit saan malapit sa gusali, tatawag kami ng pulis. Ngayong nabigo siyang makilala si Elliot, ang una niyang plano na makakuha ng pera mula sa kanya, nasa labas din ng bintana. Kitang-kita ang mga bakas sa kanyang pisngi kaya't tuluyang namamanhid ang nakakatusok na sakit. Anastasia Tillman, *Turk ka. I swear hindi ka makakatakas dito. Sigaw ni Hailey patungo sa gusali. Nagpatuloy siya na parang isang babaeng nagdedeliryo, nagdodrawing, pansin ng mga dumaraan na hindi nagtagal ay naging pantirya ng kanyang galit. Anong tinitingin-tingin mo? Magwala. Ay nako, tingnan mo mukha niya. Siguradong kinasusuklaman siya ng kanyang plastic surgeon. Sigaw ng isang babae kusa. Hindi pantay ang noo niya. Alam mo namang jump scare ang mukha mo, di ba? Isa pang babae ang sumali sa away. Anong sinabi mo? Sinama ng tingin ni Hailey ang dalawang babae. So paano kung ikaw ang pinag-uusapan natin? Walang takot na sagot ng isa sa kanila. Tiyak na nakatakas ka mula sa isang asylum. Dagdag pa nung isang babae. Habang ang mga tao ay nagsimulang ituro ang mga daliri sa kanya ng isa at dalawa, si Hailey sa wakas ay nanambalik ang kanyang katinoan at tinakpan ang kanyang mukha bago ginawa ang kanyang sarili sa sobrang pagmamadali. Nang makita niya ang kanyang refleksyon sa isang salamin sa kalagitnaan, ang mga kapintasan, na nakita niya sa banyo, ay mas nakikita sa ilalim ng nakakasilaw na sikat ng araw. Maging siya ay nabigla sa kanyang kahindek-hindek na hitsura. Napakapangit ko sa sikat ng araw. Ang pagsisisi ay lumaganap sa kanyang loob na parang isang halimaw na nilalamon ang kanyang kabuuan. Bagamat hindi katangi-tangi ang kanyang dating mukha, ang ganda pa rin niyang mag-makeup pagkatapos magbihis, salamat sa kanyang balat na porselana. Gayunpaman, nawala ang lahat ngayon. Hindi man lang siya mukhang normal. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pera para sa operasyon. Tinakpan ni Hailey ang kanyang mukha at patuloy na iniisip ang tungkol sa pera. Labis niyang pinagsisihan ang hindi pag-withdraw muna ng ilang daang libong dolyar pagkatapos matanggap ang card ni Elliot. Hindi na sana siya magpaparinig sa kanya. Dapat ako ay naging matalino noon. Pagkatapos, nagsimulang manig sa kanya ang kaba nang tumama sa kanya ang isang epiphany. Paano kung malaman ni Elliot na si Anastasia pala ang babae noong gabing iyon at hindi ako? Hihilingin ba niya sa akin na bayaran ang ilang milyon na nagastos ko? Paano kung gawin niya? Hindi. Dapat kong dalhin ang sikretong ito sa aking libingan. Dahil si Francis ay tumutulong sa mga gawain ng kumpanya at si Jared ay nagsimulang dumalo sa mga klase, maaaring magtagal si Anastasia upang makapagpahinga.
Medyo libre siya sa umaga, kaya pumunta siya sa Presgrave grupo para pumatay ng oras. Sa ngayon, nasa labas siya ng opisina ni Elliot. Miss Tillman, kailangan mong maghintay ng ilang sandali dahil may meeting pa si President Presgrave. Napangiti si Anastasia. Hindi problema, maglilibot ako sa ibaba. Habang lumipat si Bergua sa unang palapag ng gusali, nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang kanyang mga dating kasamahan. Lahat ng tao sa Bergua ay malugod siyang tinanggap sa sandaling pumasok siya sa opisina. Miss Tillman, nandito ka na. Miss Tillman, ang ganda mo ngayon. Binigyan niya sila ng magalang na ngiti bilang ganti bago tumungo sa opisina ni Felicia. Hindi na kailangang sabihin, natuwa si Felicia na makita siya nang mas angkop ang kanyang pag-uusap kay Anastasia. Boss, sa wakas ay napunta ka na sa akin. Napatikip ng bibig si Anastasia habang tumatawa. Hindi pa ako ang boss. Isang oras na lang bago mo kunin ang posisyon. Tiwala si Felicia sa kanyang hula. Sa halip na tanggihan iyon, umupo na lamang si Anastasia at nagsimulang makipag-usap kay Felicia. Kumusta ang kumpanya kamakailan? Nalampasan namin ang maraming tatak ng alahas na may malaking bahagi sa merkado. Iyan ang pinakamaliit na dapat nating gawin sa ilalim ng patnubay ni Pangulong Presgrave, hindi ba? Sagot ni Felicia habang nakangiti. Kabanata 570. Gayunpaman, alam talaga ni Anastasia na ang palaging abala na si Elliot ay walang oras upang pamahalaan ang Bergua. Ang tagumpay ay dahil lamang sa impluwensya ng Presgrave Group lamang. Para silang tumulak sa isang matibay na barko, Bergua, ay magagawang virgin ng walang alinman sa kanila ang nag-aangat ng isang daliri. Nako, gaganapin ang jewelry showcase ngayong Biyernes. Ang huling produkto ng iyong disenyo ay lumabas at ito ay ganap na perpekto. I'm sure magkakaroon ng commotion sa araw na yon, informed Felicia. Hindi napigilan ni Anastasia ang kagalakan pagkatapos marinig ang balita, dahil ang bawat taga-disenyo ay tinatrato ang kanilang trabaho tulad ng kanilang mga sanggol. Kaya, hindi ba't ang isang tao ay maipagmamalaki at masaya kapag ang kanilang mga anak ay nakakuha ng gayong kamangha-manghang mga tagumpay? Nagmamalaki ka. Ang orihinal na plano ay ang paggamit ng karaniwang diamond mosaic, ngunit sinabi ni Pangulong Presgrave na ang mga brilyante na may pinakamagandang kalidad ay dapat gumawa ng lansihin. Nang makita ko ang huling produkto sa unang pagkakataon, ito ay napakasilaw na halos mabulag ako. Napakaganda nito. Natarante si Anastasia. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Talaga, bakit niya ginawa iyon? Hindi niya magawang ibalot ang ulo nito. Marahil dahil ito ang iyong disenyo. Bulalas ni Felicia, na nakadama ng damdamin ni Elliot para kay Anastasia pagkatapos ng mahabang panahon sa kumpanya. Gayunpaman, sinubukan niyang itago ang kanyang palagay sa kanyang sarili sa ngayon. Tumanggaw si Anastasia. Sisiguraduhin kong dadalo ako sa showcase. Inaasahan kong makita ito para sa aking sarili. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol kay Felicia, na sa wakas ay natagpuan ang kanyang tunay na pag-ibig, at ang isang kasal ay inaasahang magaganap sa Mayo. Bumati si Anastasia kay Felicia mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Baka magpakasal ka ng mas maaga kaysa sa akin. Angkin ni Felicia. Gayunpaman, si Anastasia ay hindi sigurado tungkol dito dahil ang kanilang engagement ceremony ay nakumpirma na gaganapin sa katapusan ng buwan dahil sa pagkainip ni Elliot. Pagkatapos umalis sa Bergua, pumunta si Anastasia sa sahig kung saan naroon ang opisina ni Elliot. Dahil sa mataas na lugar, na-enjoy ng isa ang skyscraper view doon. Kahit tagulan, na-enjoy pa rin niya ang sikat ng araw na dumadaloy sa kanyang opisina samantalang ang iba ay may patak ng ulan na tumatama sa kanilang mga bintana. Hindi rin nagtagal bago bumalik si Elliot, sa kanya inilagay sa tabi ang mga dokumento sa kamay matapos mapansin ang babae sa sopa. Nabalitaan ko na nabangga mo si Hailey kanina. Don't mind her, pang-aaliw niya. Wala akong pakialam sa kanya, pero ayokong makita ka rin niya. Ipinahayag ni Anastasia ang kanyang tunay na iniisip. Itinaas ni Elliot ang kanyang kamay at nangako, I swear hindi ko na siya makikita sa hinaharap. Hindi lubos na posible para kay Anastasia na makalimutan ang nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Dapat niyang tanggapin ang nakaraan, ngunit may isang hindi nakikitang karayom na tusok sa kanyang puso upang patuloy na ipaalala sa kanya ang sakit. Nasabi mo na ba sa iyong ama ang tungkol sa pakikipag-ugnayan? Hindi.
Ipinilig niya ang kanyang ulo dahil ito ay isang desisyon na ginawa kagabi. Hinaplos ng daliri nito ang dulo ng ilong niya. Mukhang hindi ka masyadong excited sa engagement natin. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan niya. I promise na sasabihin ko sa kanya ngayon. Noon lang siya nasiyahan. Magsisimula na tayong maghanda para sa kasal pagkatapos ng engagement. Tumanggaw si Anastasia bilang pagsang-ayon, dahil tinanggap na niya ang katotohanang hindi siya makakatakas sa palad nito. Sabay nating sunduin si Jared mamayang hapon. Sa katunayan, nakarehistro si Elliot bilang ama ni Jared sa talaan ng paaralan. Oo naman. By the way, pupunta ako sa showcase this Friday. Okay, masarap din gumala. Sa kabilang banda, nagpasya si Francis na bisitahin si Naomi sa detention center matapos napigilan ang kanyang pagnanasa na gawin ito nitong mga nakaraang araw. Gamit ang kanyang mga kamay na nakagapos ng posas, marahas niyang sinuntok ang mga bakal na rehas nang makita siya. Francis, sa wakas ay dumating ka upang makita ako. I'm so sorry. Sorry talaga. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako. Kumikislap ang mga mata niya sa pag-asa dahil alam niyang si Francis lang ang makakapagligtas sa kanya. He was her last ray of hope at ayaw na niyang makulong. Sa pagtitig sa babaeng tumanda ng higit pa sa dati, naalala ni Francis ang mga mabangis na salita na narinig niya bago mawalan ng malay. Kahit kailan sa pinakamabangis niyang panaginip ay hindi niya naisip na ganito kalupit ang kanyang asawa. Hiniling niya na isa lamang itong bangungot at ito ay ang kanyang doppelganger na nagtatangkang patayin siya. Pero isang tanong, paano mo naisip ang patayin ako? Napangiwi ang mukha niya sa paghihirap, ikaw. Francis, nagkamali ako. Hindi ko ginustong patayin ka. Naposes ako. Francis, alam mo kung gaano kita kamahal, di ba? Hindi ba tayo naging maayos sa nakalipas na 20 taon? Sinampal ng desperadong babae ang sarili sa mukha. Ako ay isang makasalanan.